Magandang araw o magandang gabi, mga ka-Inside the Story PH. Samahan ninyo ako sa isa na namang kwento ng Real Talk Series Episode 3. Sa nakaraang mga episode, tinalakay natin kung bakit tumataas ang presyo ng langis at kung paano nito naaapektuhan ang bawat Pilipino. Pero ngayon, ang tanong na gusto nating sagutin, may solusyon pa ba? Bababa pa ba talaga ang presyo ng langis? Isipin mo, kada linggo, may bagong taas ng presyo. At unti-unti mas lumiliit ang natitira sa sahod mo. Pero hanggang kailan ito? At may pag-asa pa ba? Balikan muna natin. Bakit nga ba tumataas ang presyo ng langis? Una, supply at demand. Kapag kulang ang supply at mataas ang demand, tumataas ang presyo. Pangalawa, global conflicts. Kapag may gulo sa oil-producing countries, nagkakaroon ng takot sa kakulangan. At pangatlo, import-dependent ang Pilipinas. Ibig sabihin, wala tayong kontrol sa presyo. Kaya kahit anong mangyari sa ibang bansa, ramdam natin dito. Sa puntong ito, gusto kong malaman ang opinyon mo. Ikaw, ano ang pinaka-naapektuhan sa'yo sa pagtaas ng presyo ng langis? Pamasahe ba? Pagkain? O kuryente? I-comment mo sa baba, gusto kong malaman. Ang langis ay hindi lang simpleng produkto. Ito ay traded sa global market. May mga bansa na nagpo-produce ng langis at may mga bansang tulad ng Pilipinas na bumibili lamang. Kapag may kaunting problema sa supply, malaki ang epekto sa presyo. At mas mabilis itong tumaas kaysa bumaba. Ngayon, may solusyon pa ba? Oo, pero hindi agad-agad. Maaaring bumaba ang presyo kung dumami ang supply ng langis, humina ang demand, o naging stable ang global situation. May mga hakbang din ang gobyerno tulad ng fuel subsidies, pero limitado lamang ang epekto nito. Sa hinaharap, may pag-asa sa alternative energy, electric vehicles, renewable energy. Pero sa ngayon, hindi pa ito kayang palitan ng langis, lalo na sa Pilipinas. Ang katotohanan, hindi natin kontrolado ang presyo ng langis. At kahit may solusyon, hindi ito agad mararamdaman. Kaya ang tanong, handa ka na bang mag-adjust? Sa kabila ng lahat, may mga paraan para makatipid. Magplano ng biyahe, magtipid sa konsumo, humanap ng alternatibo. Maliit man, malaki ang epekto. Bago tayo magtapos, gusto kong malaman, sa tingin mo, bababa pa ba ang presyo ng langis? I-comment mo sa baba ang sagot mo. Ang presyo ng langis ay patuloy na magbabago. Pero ang isang bagay na sigurado, ang Pilipino ay marunong mag-adjust at magpatuloy. Maraming salamat sa panonood mga ka-Inside the Story PH sa isa na namang kwento ng Real Talk Series Episode 3. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-follow at mag-subscribe sa Inside the Story PH. At tandaan, ang bawat issue ay may kwento sa likod. Abangan ang susunod na episode. Magandang araw o magandang gabi at ingat kayo palagi hanggang sa muli.